Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa hapong ito, Biyernes, 12 linggo ng karaniwang panahon, araw at oras ng ating pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin mula sa pahayag ni San Mateo ang kwento ng isang ketongin. Ang ketong ay isang sakit at ito ay nakakahawa. Kung kaya't ang may sakit na ketong, ganun din ang ibang mga tao, hindi sila dapat magkasama. Hindi sila dapat dumikit sa isa't isa. Kusa siyang lalayuan ng mga tao at mismo ang may sakit na ketong ay dapat lumayo sa mga tao dahil ito ay nakakahawa. At wala pang lunas kung kaya't ang taong may sakit na ketong, maghihintay na lang ito ng araw na siya ay malagutan ng hininga. Ngayon, sa Ebanghelyo, narinig marahil ng isang ketongin ng taong ito na naririyan si Jesus. At ano ang ginawa? Sabihin natin yung mga protocol, hindi na ito sinunod ni Jesus at ng taong may ketong. Dahil, ang sabi po dito, lumapit sa kanya ang isang ketongin, lumuhod sa harapan niya. At yung pagmamakaawa niya, nakasabay ang pagpapakumbaba na sinasabing, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ano ang sinabi ni Kristo? Ibig ko, gumaling ka. Tapos ang kwento. Wala nang paliwanagan. Hindi ko alam, no, kung i-imagine natin, baka lumayo yung maraming tao, sila na lang dalawa ang naiwan. Kaya't sila ang nagkakarinigan. Pakisabi nga ulit sa katabi, naririnig ka ng Nazareno. Hindi ko alam kung ano ang daladala mo ngayon sa paglapit mo sa Nazareno. Yung iba sa inyo, marahil katulad ng ketongin,
ang binubulong ninyo at gusto nyo sabihin, pagalingin mo ako, Panginoon, pagalingin mo ang anak ko, pagalingin mo ang magulang ko, pagalingin mo ang isang tao na iyong inilalapit sa Nazareno. At hindi mahirap kausap ang Nazareno. Ganun lang kasimple. Wala nang paligoy-ligoy. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Ang sagot ng Nazareno, gusto ko gumaling ka. So gusto ng Nazareno, maging okay tayo lahat. Kung ano man ang concern mo, gusto ng Nazareno, maging okay ka. Ang tanong, gusto mo bang maging okay? Ikaw, gusto mo ba maging okay ka? O minsan kasi ang problema natin, nasasanay na tayo na hindi okay, nasasanay na tayo na mag-self-pity na lang tayo ng mag-self-pity. Yung bang mawalan ka ng pag-asa, itong isang ketongin na ito, hindi nawalan ng pag-asa kung kaya't nakamit niya ang kagalingang hinahangad niya. Gusto ko, gumaling ka. Ganun lang. Naintindihan po ba? Pangalawa, ang sabi ni Kristo o ng poong Nazareno, huwag mo nang ipagsasabi ito kanino man. Huwag mo nang sasabihin kanino man. Magaling ka na. Ang kailangan mo lang gawin, pumunta ka sa templo, magpasuri ka, at maghandog ka. Yun lang. Hindi mo kinakailangan, no, kasi sa panahon natin ngayon, parang lahat ng biyaya na natatanggap mo sa Nazareno, imbis na magpasalamat ka sa Nazareno, imbis na sumunod ka sa Nazareno, ang ginagawa natin, ipinangangalandakan natin sa social media. Yun nga lang magsimba ka minsan dito, magsiselfie ka pa, magpo-post ka pa na nagsimba ka. Di ba? Kung may himala, salamat sa Diyos. Pero hindi kinakailangan ipagyabang. Kasi doon masisira yung biyaya. Kung yung biyayang natanggap mo, ito ba ay nagdala sa iyo tungo sa kababaang loob? Ang biyayang ibinigay ba ng Nazareno sa iyo ay nagdala sa iyo tungo sa pagbabago? O nakalimutan mo agad kung paano kang nagmamakaawa sa Nazareno na pakinggan ang iyong panalangin at nung dininig ng Nazareno at ibinigay ang kahilingan mo, nawala ka naman sa uliran. Naging mayabang, nagyabang. Yung pagdidibosyon, hindi kinakailangan ipangalandakan. Ang pagdidibosyon, dapat nakikita sa pagbabago ng ating buhay. Kaya nga, iba sa inyo, bakit naakit pumunta dito? Yung ibang tao, bakit naakit na magdibosyon? Kasi may nakitang pagbabago sa iyo. At ikaw, na nakatanggap ng biyaya mula sa Nazareno, ang nagiging biyaya mula sa ibang tao na hindi kinakailangan ipagsigawan. Pangatlo na lang po, at tuling punto, nang sabihin ni Jesus, huwag mo na itong sasabihin kanino man. Tinulungan siya ng Nazareno dahil kailangan niya ng tulong. Nagbigay ng tulong ang Nazareno kasi gusto niyang tulungan at nauunawaan niya ang kalagayan ng isang ketongin. Kaya yung bilin, huwag mo na itong sasabihin kanino man. Yun yung genuine, yun ang totoong taong tumutulong. Hindi kinakailangan i-broadcast. Hindi kinakailangan ang totoong taong gustong tumulong at nagbigay ng tulong, hindi kinakailangan may mga kamera sa paligid na bago mo iabot ang tulong, dapat ready na ang kamera. Kung tutulong ka, tumulong ka. Kahit walang nakakakita, kahit wala kang plaque of appreciation, tumulong ka kasi yun ang dapat. Yun ang nararapat.
Kasi kung tumutulong ka, nagbibigay ka, pagkatapos ay naghihintay ka ng palakpak, hindi totoong tulong yan. Kung tumutulong ka at nagpapapicture ka lang, minsan hindi talaga pagtulong eh. Alam nyo of course, no? Hindi natin inuhusgahan ng bawat isa. Kailangan tayo mismo matauhan din, bakit ba ako nagbigay ng tulong? Kasi maraming tumutulong, hindi talaga para makatulong, kundi para matulungan ang sarili nila. Kasi kapag tumutulong, hindi tulong ang tawag dyan, kundi nag-i-invest. Investment. Tutulungan kita, pero wag mong kakalimutan, tinulungan kita. At pagdating ng araw, doon ako babawi. Kaya, tabi-tabi po no, sa mga nasa social media na minsan lahat ng pagtulong ginagawang content. Lahat ng pagtulong, ginagawang content. Nakakala natin, wow, nagbigay ng bigas, nagbigay ng damit, nagbigay ng school supplies. Wow! Pero kung tutuusin, mas malaki pa ang kinita niya kesa sa ibinigay niya. So, tumulong ba talaga o kumita lang at ginamit ang mga taong kunyari tinutulungan? Sana po, no? Mapagnilayan natin ang mga naging pagkilos ng Poong Nazareno at mas ma-inspire tayo sa Nazareno na magbigay ng tulong na hindi kinakailangan makilala o kilalanin ang iyong ginagawa. Amen?